Hello, good day mga kapatid. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang ikatlong utos o the third commandments of 10 sa 10 utos mga kapatid. Remember to keep holy the Lord's day or the Sabbath day. No? So ano ang Sabbath day o araw ng papahinga? Sa Tagalog niyan, ipangilin mo ang araw ng kapahingahan. Right? So, the Sabbath is a day of holiness and rest, where all unnecessary servile work must be avoided. The term Sabbath comes from the Hebrew word Shabbat, which means rest. It is called the Lord's Day because it is the reserve of God, no? And Sunday, which means the Lord's Day. Sunday, Day of the Sun. Na ibig sabihin ay para ma-emphasize ang resurrected Jesus Christ to conquer the death and darkness of the world. So, yun pala mga kapatid, no? Ang Sabat o araw ng papamahinga is a rest. Instituted pala to ng Panginoong Diyos, no? Na siya ang lumikha at gumawa ng buong mundo, the universe. But in the seventh day, sa ikapitong araw, atin yang nababasa na nagpahinga ang Diyos, no? It is written, God blesses the seventh day and made it holy, because in the rested from all the work He done in the creation. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 2 verse 3. Ating tatagalogin mga kapatid. Ganito ang ating mababasa. Blinis niya ang araw na yon at ginawa niyang espesyal. Kasi yon ang araw ng nagpahinga siya pagkatapos niyang gawin ang creation. Yan, linaw-linaw na kapatid, no? Na biblical talaga ang foundation ng Sabbath. Ayon dito sa dokumento ng ating simbahan, the Jews celebrate the Sabbath on Saturday to commemorate the wonder of creation because God rested after creating the universe. And second, dun sa sulat ni Moses sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11, ganito ang sabi mga kapatid. Remember the Sabbath day and keep it holy. 6 days you may labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. For in 6 days the Lord made the heaven and the earth, the sea and all that is in them. But on the seventh day He rested. Yan. Tandaan po natin mga kapatid, according sa Biblia, na ang day of creation, first day is light, the second day is water, the third day is plants, and the fourth is sun and moon, the fifth is sea and air and animals, the sixth is land, animals, and men, mga tao, mga hayop at yung mga lupa. But the seventh day God rested. The Sabbath day, araw ng kapahingaan. Now, dumako tayo sa negative and positive commands ng the third commandment, ang ikatlong utos ng Panginoong Diyos. Ano ba yung ikatlong utos ng positive at negative command? Positive commands, ang sabi dito sa dokumento ng ating simbahang Katolika, number 1 is participating in the Eucharist. Means to attend Mass on Sunday. So, magsimba talaga tayo kada linggo, kundi magkasala tayo ng mortal sin kung hindi natin magampanan yung tungkulin natin para sa Diyos. And holy days of obligation, yung feast day of Immaculate Conception. Sa Pilipinas, sa ating bansa po mga kapatid, ang tatlong days of holy obligation is Immaculate Conception, December 8, and December 25, birth of our Lord Jesus Christ, and lastly, the third is
January 1, the feast day of Mother of God as Mary, the Mother of God. Yun ang tatlong days, holy days of obligation sa atin. So, sa ibang bansa mga kapatid, like Amerika mga kapatid, anim na days, holy days of obligation ang sa kanila. So, doon tayo focus sa atin. So, yun now, to attend Mass on Sundays and holidays of obligation. Number 2 is fostering family life, means to spend the quality time and to pray with the family together. To enjoy enjoying rest and recreation, means to enjoy physical and social activities. And number 4, practicing charity works, to care for the sick, the poor, and the elderly. Yan po ang positive commands ng ikatlong utos mga kapatid. At ang negative commands naman ito, ang unnecessary servile work, means to do for a fee a work that can postpone to weekdays. No? And number 2, secularism and Hinduism. Kung bago ka lang dito sa channel ko mga kapatid, please click the subscribe button and click the notification bell. Pag-comment din kayo sa comment section kung gusto nyo ang video na ito para pagpapalalim, pagpapalawak at pagpapalago ng ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko. So, bago po tayo magsimula, i-greet ko kayong mga Catholic Faith Defenders, mga apologists sa buong mundo, safeties, mga lay Catholics, mga pari natin sa buong mundo, buong bansa, mga Santo Papa, Cardinals, Bishops, no? So ito po yung maikling video ko about sa the 10 Commandments, ang ikatlong utos ng ating Panginoong Diyos. Now, dadako tayo sa negative commands. What are the 3rd commandments, negative commands? Ito yung tinatawag nating unnecessary servile works. What kind of works is provided on Sunday? Ayon sa dokumento ng ating simbahan, God prohibits an unnecessary servile work on Sunday. As is written in Exodus chapter 20, diba? Nabanggit natin kapatid kanina. Chapter 20 verse 8 to 10. 6 days you may labor and do all your work. But 7th day is a Sabbath day of the Lord your God. You shall not do any work, either your son or your daughter, your male or female slave, your work, animals, or the resident alien within your gates. Yun po mga kapatid, na ito po ang pinagbabawal sa ikatlong utos. So ang trabaho nga makonsidera natin na unnecessary, hindi kinakailangan talaga during Sundays, na pwede naman mapospone in weekdays without a serious inconvenience. Ito ay tinatawag na servile work if it is done for a fee. Halimbawa, isang karpintero mga kapatid, nagtatrabaho siya sa linggo, from Monday to Friday o Saturday, trabaho niya yan sa karpintero. Pero, ginawa niya pa rin sa araw ng linggo, araw ng papahinga, the Lord's Day. It is a sin mga kapatid, kasalanan po yan. Dahil, ayon dito sa dokumento ng simbahan, because the work is paid for and can be postponed to the next day. So, those who need to perform necessary work or charitable activities on Sunday, like the firemen, policemen, nurses, doctors, are not excused from attending Mass. Hindi sila makapag-excuse mga kapatid, as this can be done at least on Saturday evening. That was tinatawag sa atin ng simbahan na anticipated Mass. Saturday evening. Simula yan sa 4 p.m. na Mass pataas. Okay? Basta hapon na siya. 5 p.m., 6 p.m. Should be take a day off during week for the proper rest. Now, anong kahulugan ng sinasabi dyan mga kapatid sa God does not pay on the Sabbath day? Ang old na kasabihan, proverb, ang ibig sabihin lang yan ay ang means that money one earns by making unnecessary servile work on Sunday is not blessed by God, or will bring more pains than gains.
Sa lumang tipan mga kapatid, working on Sabbath was punishable by death, as Moses prohibited him, prescribed on Exodus chapter 35 verse 2. Ganito ang sabi mga kapatid, anyone who does work on the Sabbath shall be put into death. So yun pala mga kapatid, doing unnecessary servile work on Sunday is a mortal sin. Yun ang dokumento ng ating simbahan. Officially teaching talaga yan. So, maraming hindi alam sa atin dito mga kapatid na mga Katoliko, no? Na palagi lang nagsisimba. Alam nyo ba na kasalanan pag umabot kayo sa simbahan na during tapos na ang humili, tapos doon na sa unveiling the chalice, yung alisin na yung takip ng takip ng chalice at saka patungo na sa breaking of the bread. Ayan, unveiling the chalice. Kung hindi mo yan maabutan mga kapatid, ibig sabihin, ang sabi ng simbahan sa Code of Canon Law, isang mortal sin po yan mga kapatid, no? Pag dyan ka darating. Pero kung late ka naman dahil nga sa mga problema o may trapiko, hindi naman araw-araw na nangyari sa iyo yon. Pero kung sinadya mo talaga na magpa-late ka at maabutan mo na yun, kasalanan po yun mga kapatid. Huwag mag-receive ng communion. Magkumpisal ka muna, dumako ka sa confession room, tawag ka ng pare, at magkumpisal ka. Kasalanan, mortal sin po yun mga kapatid. At isa pa, wala ang mauna na aalis sa simbahan, kasalanan po yan, mortal sin po yan. Maraming hindi nakaalam nito mga kapatid nating Katoliko. Hello, wake up! Hindi nyo alam yan na hindi pa nagbibigay ng basbas ang pare, yung sa term na the Lord will bless you, go to the world and preach the gospel. Diba, magsabi tayo na thanks be to God. Pag ikaw ay aalis sa simbahan, leaving the church early, no? Kung aalis ka dyan sa punto, hindi mo ma-receive yung final blessings, nako mga kapatid, mortal sin po yan. Kasalanan po yan. Okay? So, malinaw po tayo dyan, no? Okay, tuloy po tayo. So, what are the works permitted on Sunday? Anong mga trabaho ang inaprobahan lang, pinapayagan ng simbahan? Ayon sa dokumento ng ating simbahan official teachings, only necessary works are permitted on Sunday, such as providing food, healthcare, and security. For instance, Joshua marched around Jericho for 7 consecutive days, including the Sabbath, yung araw ng papahinga, because it was required to win the war. Mababasa natin yan sa Joshua chapter 6 verse 3 to 4. In a particular way, we are all allowed all kind of work connected with the celebration of divine worship, such as the service of janitors, musicians, doctors, florists, and priests. As Jesus declared, di ba, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo dyan sa Matthew chapter 12 verse 5, ganito ang pagkasabi, the priests serving on the Sabbath in the temple violate the Sabbath and are innocent. Okay, malinaw po tayo dyan mga kapatid, no? Basta yung kinakailangan, necessary talaga, na hindi naka-violate sa law, pinapayagan, it permitted by our church on Sunday, yung mga trabaho na ganyan. What are Sunday's obligation of Christian employers? According dito sa Exodus chapter 20 verse 10, diba, sabi dito, you shall not do any work, either you, your son or daughter, your male and female slaves, your work animals, or the resident alien within your gates. So Christian employers must not only sanctify the Lord's Day themselves, but also allow their employees to do the same. So yun pala mga kapatid, no? Dapat kung ikaw ay isang employer o may nagtatrabaho ka mga kasambahay, bigyan mo ng day off, the Lord's Day, during Sunday, kasi kinakailangan nila yun ng basbas ng ma-receive din nila ang pagpahinga, the day of rest, no? So itong pangalawa, secularism and hedonism. Ano itong secularism? Ang
Sabi dito ng simbahan, secularism is the attitude of spending the Lord's Day concerned only with material things and physical pleasure, neglecting the worship of God and the care of our souls. Hinduism naman, ito ay tinatawag na spend their Sundays sleeping and eating, no? Tulog lang, kakain, indulging endless hours in parties, commercial centers, yun, nagsha-shopping, laro ng mga mobile Android games, nood ng Netflix, yun, mga ano yan, in hedonism pala yan ang tawag, mga kapatid, no? Wala ka ng times for your soul, wala ka ng time neglecting to do the worship of God on Sundays, no? Spending, yun. These activities are not wrong. Sinabi ng simbahan niya, itong mga activities na ito, hindi man kasalanan, hindi ito mali. But, become vicious when enjoyed to the excess and the total disregards for spiritual matters, it is wrong. So, ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Kung nagiging bisyo mo na yan, na wala ka ng time talaga sa pagsimba, bigay ng importansya para sa iyong kaluluwa, pagsamba sa Diyos tuwing linggo, dyan ka lang sa bahay, no? These activities are wrong, mali talaga, at nagiging mortal sin to, mga kapatid. Bakit? Yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na hayaan mo ang mga patay na maglibing sa kanilang mga patay. Hayaan mo yung patay na maglibing sa mga minatay. Yun yung sabi niya. So, ibig sabihin yun, spiritual death. Marami sa atin mga Katolikong kapatid yan. Patay na ilang kaluluwa nila. Pero ba't buhay sila tignan? In physical way, no? Buhay sila, but spiritual death. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. So, ang ginagawa nga ng iba, mga kapatid, yung mga secularization, ay ang Sunday is ginawa nilang weekend. Happy weekend, yun, enjoy. Mag-video kayo. Hindi nga kasalanan yan. Pero, pag bisyo mo na yan, nagiging bisyo mo na araw-araw, linggo-linggo pala, wala ka ng time sa Panginoon. Yung iba, yung Christmas, ginawa nilang holiday seasons. Ang Easter naman, ang pinakamahalaga sana, ginawang Spring Festival. All Souls, ginawang Halloween. Yun ang mga secularization, no, ng mga tao. So, dapat iwasan natin yun, mga kapatid. At dako tayo sa positive commands, mga kapatid. Ano ang positive commands na nasa ipangatlong utos? Right? Mention natin tong positive commands. Number 1. The positive commands are participating in the Eucharist. So, the third commandment requires all Christians Catholic to participate in the Mass on Sundays and holidays of obligation, unless it is excused for a very serious reason such as sickness, old age, or distance from the church. For halimbawa, mga kapatid, may sakit na lula mo o mama mo, papa mo ba, na walang magbabantay, ikaw lang talaga, tapos linggo yon, hindi ka talaga makaalis. So, yun, valid reason yun. Exempted ka nun, no? Kasi, sino namang mamamatay pa lang yung mo, kasalanan lalo na, lalala pa, di ba? Yung babantay, serious reason po yun. Or, katulad sa simbahan ng nasa Saudi, yung ganyan, mahirap ba? Wala, malayo ang mga simbahan sa Catholic Church. Yun. Pero, hindi big reason, big deal yan. Kasi marami ng mga mass in social media, di ba? Nagla-live. Attend kayo ng live, mga kapatid. Yun ang pinaka-the best way para malunasan yung uhaw natin sa Panginoon. Kasi, sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagtatago. Dating ang Diyos na magtatago sa kanyang katawan. At ang prophecy, katuparan ng propesiyang iyan, ang Diyos ay nasa Holy Eucharist. Right? So, ganito, those who cannot attend should do one of the following. Tatlo ito, mga kapatid. Una, participate in the liturgy of the Word. Right?
Second is listen to the Eucharist through any masses media. Yun sinabi ko kanina na may nagla-live na online mass. Atin kayo riyan. At kung mag-aatin kayo dyan mga kapatid, dapat seryoso din kayo. Huwag ko yung palakad-lakad. Parang in-assume nyo talaga na nasa loob kayo ng simbahan. Tatayo kayo, kakanta, luluhod, yun, worship, praising song, hanggang sa matapos. Pangatlo, recite 5 mysteries of the Holy Rosary. Like, linggo is a glorious mystery. Glorious mysteries yan. So, i-recite mo yan. Pangalawa is, what are guidelines for celebrating the holidays of obligation? When Sunday and a holiday of obligation are adjacent, we must attend one mass for each day. The evening mass of the former cannot also be considered an anticipated mass for the latter, because the Eucharist is not like hunting, where one can kill 2 birds with 1 stone. If a holiday of obligation falls on a weekdays that is not considered also a legal holiday in a particular country, we are permitted to do our regular job. But at the same time, we should do our best, no, to attend the Holy Mass. No? Kung malapit man tayo sa simbahan, kung pwede tayo mababas lang, mabisikleta lang, malakad lang, atin tayo ng Mass. Ang tanong dito atin sa mga katuruan ng simbahan, it is a sin to neglect the Sunday Mass? May katanungan ganito ang sabi. Those who do not participate in the Eucharist on Sunday and holidays of obligation without a serious reason committed a mortal sin, because there disregards the 10 commandments of God. 10 commandments, ibig sabihin, the commandments of God, ang pangatlong utos ay ang ipangilin mo ang araw ng kapahingahan. So ayon dito mga kapatid, the participation of the Eucharist is necessary for the spiritual nourishment of our souls and for the building of the parish community. For this reason, those who neglect the Sunday Mass expose themselves to spiritual starvation. Gugutumin sila spiritually and disrespect the family of God. So, marami pa sana mga kapatid ang itatakal natin, no? Iko-continue na lang natin sa susunod na ang 4th commandment mga kapatid. So, ayan, sana may natutunan at nalalaman kayong bago ngayon sa video nating ito, na kung saan dapat talaga tayong as a Christian Catholics, no? Dapat talaga tayong magsimba, sumamba sa Diyos. Kasi kung sinasamba lang natin ang itong laman natin, sarili natin, hinayaan natin na palagi na lang sinusunod natin ang ating laman, naku po, malayong malayo tayo sa Diyos niyan. At tandaan natin na ang buhay natin dito sa earth, sa lupa, ay preparation for heaven. But you decide. Ikaw ang magdesisyon. Kasi ang Diyos ay hindi niya pinapakialaman ang free will mo. Free will natin, no? Ng free will. Yung kalayaan, hindi niya pinapakialaman yan. You choose that. Ikaw na ang pumili, mga kapatid. Pumili ka kung gusto mo bang mapunta sa langit. Pumili ka kung gusto mo bang mapunta sa impyerno. So kung anong kalagayan mo ngayon, ibalik mo sa God. No? Kung ano ang kalagayan mo ngayon, isipin mo palagi ang Diyos. Mag-pray ka, pray tayo, Lord, have mercy on me, a poor sinner. Kasalanan tayo. Aminin natin yan. Kasi sabi ng Proverbs chapter 24 verse 16, kahit na yung mga matuwid na tao nagkasala 7 beses sa isang araw. Kahit na nga yung mga huli na, mga banal na yan. Sabi ng Biblia, 7 beses sa isang araw. So i-times mo yun, 7 days times 7. Di ba? Tapos yung equals noon, i-times mo na sa 4 weeks. 4 weeks, yung kinalabasan noon, 12 months times nako. Ang sabi sa Biblia mga kapatid, sa 1 John chapter, limot ko yung verse, basta sabi niya, kung sinasabi ng Biblia, kung sinasabi natin sa sarili na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. So,
Huwag ka nang magpanggap, mga kapatid. Makasalanan ka rin, makasalanan ako, makasalanan tayong lahat. So, paano yan? Paano natin makunik paabalik kay God? Simple lang, mga kapatid. Back to the basic. Ano yon? Catechism 101. To know God, to love God, and to serve God. Yan, yung tatlo lang, basic lang yan, mga kapatid, di ba? To know God, to love God, and to serve God. Hindi pwede mag-rumble to kasi kung unahin mong to love God, syempre, paano mo siya mamahalin? Hindi mo siya kilala. Alamin mo muna kung sino si God. Okay? To know God, to love God, and to serve God. Now, kung anong pinagkaabalahan mo ngayon, pinagkabibisihan mo ngayon, naglalaro ka ng mga mobile games, or ano ba, naghuhugas ka tuwing araw ng linggo, ano ka sa negosyo mo, pinag-aabalahan mo yan, huwag kang magpaalipin, mga kapatid. Servile works yan, no? Unnecessary works. Hindi kinakailangan. Dapat magbigay ka ng oras sa ating Panginoon. The day of rest. May hinanda talaga siya na dapat sambahin isang araw. Ano ito yan, mga kapatid, oh? Ang simbahan natin ay bilang tao, di ba? Sa paligid natin may hangin. O, syempre, may hangin. May tubig din yan. O, oxygen. So, kung nauuhaw ka dahil may tubig nga sa hangin, di ba? Pwede ba yun na doon ka lang haharap sa electric fan tapos nga ka doon? Isang oras, isang araw, kahit isang araw, ano na yung uhaw mo, mawawala na yan. Ganito ang good news, mga kapatid. Sa simbahan, may flowing. Doon ka mag-igib. Doon ang pinaka blood and water, di ba? Sabi dun sa prayer na 3 o'clock prayer, which goes forth from the heart of Jesus. Jesus in the Holy Mass is the center of the Mass, no? The sacrifice. Andun ang flowing, mga kapatid. Doon ka iigib, doon ka iinom. Andun si God. So, thank you po. Maraming salamat sa inyong panonood. Fight Team Maria. Tatak safety with a humble heart. God bless you po. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord